Kamusta mga kaibigan? Ako si Typhoon. Mga kaibigan, isang mainit na pagbati, paggalang at pagmamahal mula sa akin sa inyong lahat sa panibagong araw. Ngayon mga kaibigan, narito na ang video na hinihintay ninyo. May bagong miyembro tayo sa Bukirin. Sobrang ganda niya, epic at kalidad, perpektong anak. Sa huling video sa Pitbull ILSC Television, nabanggit kong may bagong miyembro. Gusto nyo ba ng Cane Corso video? Dinala ko si Cane Corso at agad ko siyang binideohan habang nandun siya. 4-5 oras na siyang dumating mula Istanbul, 5-6 na oras biyahe. Hayaan ko muna siyang magpahinga, palipasin ang init, tapos mamayang hapon ko siya videohan. Pero yung aso, mga kaibigan, yung aso, ganito na lang sabihin ko sa inyo, nakita ko lang siya sa video at sa litrato. Para sa akin, tuta lang siya, hindi malaking aso, gets nyo, nang nakita ko yung video niya. Pagdating ng aso, halos kasing laki na siya ng aso naming si Hector. Seryoso ako, makikita nyo mamaya, kasing laki na siya ng aso naming si Hector kahit 9 na buwan pa lang. Tingnan mo, 9 na buwan pa lang siya. Isipin nyo kung gaano siya kalaki sa 3 taon, mamaya makikita nyo. Sa edad niya, ang galing ng aso. Shhh, tahimik mga bata, kalma lang Natasha. Si Natasha na naman, kinukulit na naman si Faisal. Hindi niya talaga matiis si Faisal, gusto niya itong habulin. May bagong trabaho ba si Shekim? Ha? Nagustuhan ba niya yung Cane Corso Blue na bagong dinala nating lalaki? Talagang napakagandang alaga mga kaibigan. Dumating na yung aso sa pintuan. Natasha, bilisan mo na. Huwag mong galawin si Faisal. Sige na. Shh, kita mo ba yan? Kaaway ko ang asno, mababaliw na ako. Sige na anak, bitawan mo na. Bitawan mo siya. Bitawan mo siya. Shh, Natasha, magtago ka. Dali. Bitawan. Faisal, kagatin mo ito sa bibig mo, anak. Itaas mo ng tama para matuto siya. Kumalma na siya, anak, magpakabait ka. Tanggalin si Faisal. Dahil sa kanila, hindi nakikita ng mga kaibigan sa video ang hayop na to. Naiintindihan nyo ba? Umaatake sila. Sina Escobar at siya, umaatake sila. Ano nga ulit sinasabi ko? Dumating ang aso. Kuya, ang tapang ng asong yon, kahit inatake ng mga aso natin, hinarap at nilabanan niya lahat. Hindi umatras. Sobrang kumpiyansa sa sarili. Grabe, 9 na buwan pa lang siyang tuta pero bilib ako sa kumpiyansa niya. Wala siyang kinatatakutan. Katulad ng Hector namin, sobrang kumpiyansa sa sarili ang aso. Sa totoo lang, karamihan sa mga Cane Corso ay kumpiyansa at matitigas ang loob ng mga aso. Tagapangalaga at bantay ang mga asong ito. Totoo, malalakas at malalaki sila. Yung bagong aso ko, sobrang galing. Nilagay ko muna siya sa kulungan sa likod. Okay lang ba? Diretso ko siyang nilagay doon. Hindi ko pa siya dinala, ipinakilala o inihambing sa iba. Wala pa akong ginawa. Sa video na to, gagawin natin lahat yan. Tama ba, Suslo? Kukunin natin siya, tol. Iikot natin siya sa bakuran para makita ang kumpiyansa niya. Sa hinaharap. Sa tingin ko, bagay leader ang bakuran natin. Ipaalam ko lang, tatawag ako. Sana huwag ninyo akong tanggihan. Pakiusap, kung magla-like kayo ng video na ito, mag-subscribe at mag-iwan ng komento para masuportahan ako. Matutuwa talaga ako. Ibinabahagi ko rin ang mga pinakamaraming nagkokomento. Sa ngayon, 3 tao ang nakikita ninyo sa screen. Salamat sa lahat ng nagkomento. Salamat, mabuhay kayo. Sa susunod na video, ibabahagi ko ulit ang mga pinakamaraming nagkomento mga kaibigan. Paalala lang, huwag ninyo akong biguin. Paki-like naman ang video na ito, pakiusap, mahal ko kayo. Kunin ulit ang sinturon mga kaibigan. Ayos? Natasha, magpakabait ka. Faisal, bakit mo kinuha ang basurahan? Ngayon, ilalakad ko yung bata na may 2 sinturon, kuya. Hindi natin alam ang mangyayari. Alam nyo naman nung isang araw, si Hector bababa ang nakaputol ng sinturon. Buti na lang hindi tayo sa palengke, di ba? Sa palengke, pag may asong sumalubong, aasa tayo sa sinturon, pero biglang naputol. Mukha pang matibay yung tali, pero nangyari pa rin. Sa malalaking aso, 2 tali ang gagamitin ko sa paglalakad para sigurado. Hindi natin alam ang mangyayari. Tara, lapitan natin ang anak natin, tingnan natin. Siguradong magugustuhan ninyo ito. Handa na ba tayo mga kaibigan? Halika na, kilalanin natin ang ating leon. Hilahin mo na ang ating leon. Magaling anak, nasa na ang leon ko? Tunay na anak ng Anadolo at Italia. Italianong kabayo, grabe ang anak ko, ang gwapo ko. Tingnan mo ang karisma ng taong to, Diyos ko. Bago nating Italianong kabayo, sana'y maging mabuti at mapalad ito mga kaibigan, napakagaling niyang aso. Ngayon baka hindi pa siya halata mula sa kulungan. Pag nilabas ko siya, mas makikita nyo. Kita mo? Tingnan mo. Ang tapang mo talaga. Ang galing mo anak ko. Ang galing mo talaga, tapang ko. Grabe, ang gwapo at laki mo kahit 9 na buwan pa lang. 9 na buwan pa lang, huwag niyong isipin na biro ito. Kita mo ba ulo at katawan ng batang ito? Ang galing ng anak ko. Ang tapang ng anak ko. Mga kaibigan, ilabas na natin ang anak natin. Nilagay ko lang siya dito dahil marumi ang kulungan pero hindi naman siya dito titira.
Ililipat natin siya sa ibang harapang kulungan. Ayos ba? Sabi ko, ligtas dito, ayokong magka-problema siya. Nag-aalangan ako, anong gagawin natin? Pare, medyo sinusubukan niyang kontrolin yung iba, mga kaibigan. Sana hindi umatake yung mga kasama natin. Sana hindi sila umatake. Anak, ikaw, magpapakabait ka ba? Hindi ka ba magpapakabait, mahal kong anak? Lalapit ako dyan, sandali. Maayos na ang pakikitungo niya ngayon. Wala tayong problema sa tao. Sandali lang, Victoria, huwag pumasok. Victoria, huwag kang pumasok, anak. Huwag kang pumasok, sandali lang. Sobrang lakas, kuya. Di ko pa maayos sinturon. Bismillahirrahmanirrahim. Huwag mo nang ibigay, gasolina na lang. Magpakabait ka, tigre. Teka lang, anak, sandali lang. Huwag kayong makialam muna. Ngayon lang namin nakuha ang malaking aso. Ang kanyang karakter. Di namin alam gagawin niya. Gets mo ba? Kaya kailangan kong mag-ingat. Magaling ang anak ko. Victoria, huwag kang masyadong lumapit. Kuya, napapansin mo ba tindig niya? Grabe, ang galing ng anak ko. Hugo ang pangalan ng anak natin. Mula ito kay Yilmaz, kapatid ko sa Istanbul. Binabati ko siya. Si Yilmaz mula sa Rier. Siya rin sa rancho ng kabayo. Nagbibigay siya ng training, kung tama ang alaala ko. Nakipag-ugnayan siya sa amin. Sabi niya may ganitong bata raw sila. Nakita ko ang bata, gusto ko siya. Talagang nagustuhan ko siya. Pagkakita ko pa lang, sabi ko, ipadala agad. Nag-usap kami. Kinabukasan, nagpadala ako ng pet na kill. Tingnan mo, tinawagan ko ang pet na kill. Umalis mula Manisa, pumunta sa Istanbul. Kinuha niya mula sa Istanbul. Dinala niya sa Çanakkale. Nang makita niya ang asong ito, kuya, in love ako, grabe. Ang ganda ng aso. Sandali, medyo kinakabahan din ako, hindi ko maiwasan. Sana hindi siya makipag-away kanino man. Kapag kumuha ka ng malaking aso, may ganong problema. Hindi mo alam ang ugali niya, ano ang gagawin niya, ano ang mangyayari. Kailangan mong matutunan at maintindihan yon. Kailangan mong kilalanin ng aso. Makikilala ka rin ng aso. Naiintindihan mo ba? Di natin alam, kuya. Ang ganda. Ang lakas ng mga kaibigan natin. May sasabihin ako sa inyo. Ibig sabihin, tinutulak niya ako. Seryoso, tinutulak niya ako, kuya. Ang galing ng aso. Halika, pero ayoko ng pangalan niya. Ang pangalan niya ay Hugo. Kung tatanungin mo kung bakit hindi ko nagustuhan, kasi ako, gusto ko kapag tinatawag, malalim at buo ang tunog. Naiintindihan mo? Gusto ko ng matigas na pangalan. Para sa akin, parang mas cute ang pangalan na Hugo. Naisip ko, ano kaya ang gagawin ko? Ayos ba? May plano na talaga akong palitan ang pangalan niya. Una sa lahat, hinihintay ko ang suggestion mo ng pangalan, kuya. Yung babagay sa leon na to. Mag-suggest kayo ng malakas at magandang pangalan para sa akin sa comments. Kung tatanungin mo ang iniisip ko, alam nyo naman dati may anak tayong si Carlos. Nawala ko si Carlos, ang anak kong malakas. Maganda ang pangalan niya. Naisip ko, bagay kaya ang pangalang Carlos sa asong ito. Ano tingin ninyo mga kaibigan? Carlos. Para sa akin, astig yun tol. Sabi ko, Carlos o Eider, pero mas bagay yata Eider sa itim na aso. Nagustuhan ko ang Carlos. Iniisip kong ako na lang ang magpapangalan sa kanya ng Carlos. Kung may mas magandang pangalan, ilagay nyo sa komento, tol. Yun ang iniisip ko. Masya Allah, Leon ko. Halika rito, Hugo. Gusto niyang maglaro. Si Hugo talaga natin. Lumaki siya sa rancho ng kabayo. Sige ba? Isang asong lumaki sa rancho ng kabayo. Tara, puntahan natin si Faisal. Yilmaz, sa akin. Sabi niya, di siya atake sa asno. Sa akin, yun ang pinakamahalaga ngayon. Alam niyo naman, umaatake si Hector Baba. Susubukan natin, tingnan natin. Halika. Faisal, may bagong aso na dumating, anak. Magpakilala kayo. Sige nga. Natasha, huwag mo munang hawakan. Oh, kita mo, hindi niya pinansin. Kasing galing din natin si Faisal. Tingnan mo, kasing galing ni Faisal. Grabe, nakikita mo ba ang tapang niya? Walang laban kay Faisal. Tama na, Natasha, huwag ka nang mag-alala. Huwag kang mag-alala, anak. Si Faisal ay matalino. Halika, halika. Hindi siya matalino o katulad ni Hector na baliw. Si Hector, nagiging agresibo siya tuwing nakikita si Faisal. Matalino rin siya. Dahil lumaki siya sa rancho ng kabayo, naging parang kabayo na rin siya. Grabe. Ang tapang mo talaga. Kumusta, anak? Halika nga rito. Yakapin kita. Halika. Sama natin siya sa bonding. Ang galing mo. Sana ipagpalain ka. Sa palagay ninyo, pwede ba siyang maging leader ng hardin? Ha? Matanda na si Hades. Si Hector ay nasa grupo ng Toson. Matanda na rin si Mazlum Papa. Tinitingnan ko ang kategorya ng batang lalaki. Isang buwan lang ang tanda ni Dede. Hindi pwedeng ikumpara ang Doberman sa Cane Corso dahil mas malakas ang Cane Corso. Ayos, tara, ipakikilala ko siya kay Dede. Halika, aking matapang na lalaki. Halika pa siya, halika pa siya, halika pa siya.
Nababaliw ka, Escobar. Kalma lang, anak. Magpakalma ka, Pasya ko. Kumalma kayo. Kumalma, binata. Kung nasa labas si Escobar, babagsak na siya. Nababaliw na naman siya. Sumisigaw siya. Halika, isa-isa lang, kuya. Ipakisalamuhan natin siya sa mga aso. Puntahan muna natin si Asya Hanum. Asya. Halika, ganda. Kita niyo ang agwat nila ni Asya. 9 na buwan pa lang siya. Tingnan mo. Nakikita niyo ang diferensya ng taas. Halika, anak. Tumabi ka para makita ko kayong magkatabi. Halika pa siya. Nakikita mo ba? Halos magkapareho. Asya, medyo paahon din ang lugar. Asya, medyo nasa mataas ka. Tingnan mo. Tingnan mo, Asya. Dapat 87 sentimetro ang taas niya. Ayos ba Anatolia na aso ng pastol? Siguro ito na nga. Sa 3 taon, higit 100 sentimetro na ito. Akin itong si Aslan. Sabihin nyo rin sana, Masya Allah, para hindi mausog ang ating si Aslan. Totoo yan. Astig kuya, Masya Allah. Halika anak. Halika anak, halika Aslan ko. Asya, nagustuhan mo ba siya? Paano tinatadya ka ni Asya gamit ang paa niya? Oo. Si Asya sa sarili niya. Nakahanap siya ng bagong kaibigan simula ng bagong barkada. Nagustuhan nila ang isa't isa, di ba? Nagkaayos na sila at nahanap na niya ang best friend niya. Napunta siya sa matibay na lugar. Si Hugo natin. May nahanap siyang matibay na kasama, tara. Asya, subukan natin pumasok kay Medusa. Atake si Medusa, papasok na siya. Sige. Si Medusa ay siraulo talaga, hindi mo mahulaan ng kilos niya. Wala, ang galing nga niya, ang ayos sa pakikisama niya, grabe. Halika nga rito. Puntahan natin si Comer. Halika anak, halika anak, halika anak. Nabaliw si Comer, nakita mo ba? Biglang umatake. Tatay Comer. Ang tapang mo talaga. Dumarating na rin si Pasya. Halika. Comer, diretso atake kuya. Comer, diretso atake. Shhh! Magdesisyon ka. Oh. Sige. Huwag kang labas ng labas. Uling. Uling anak, anong ginagawa mo? Uling. Anong ginagawa ni Uling? Karaniwan si Uling ay isang aso na mahilig makihalubilo sa iba. Nakita mo? Oh, ngayon medyo tumigil na siya sa kaguluhan niya, matalino. Halika anak, tingnan natin ang mga kulungan. Ngayon, sige mahal, kalma kang kabado. Shh, kalma kang kabado anak, kalma kang kabado. Teka, halika dito, halika dito. Halika dito, halika. Lumalapit siya sa lahat. Uy, kita mo yon. Sige, kalma lang, Diyos ko. Grabe kayo, grabe talaga. Sige, 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 kalma lang. Akin. Halika dito. Shh. Kalma lang kayo mga bata, kalma lang. Agresibo si Alex. Uling. Sige, sige, sige. Sky Baba, dahan-dahan lang anak, dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Si Alex natin ay naging lalaki rin na nananakit. Loko, pati mga lalaki inaaway nito pare. Nakikita mo, di ba? Pare, ang taas na kumpiyansa niya sa sarili, grabe. Teka, teka, si Asil yun pare. Pare, pati yung asong hindi naman nananakit, inaaway pa niya. Dahan-dahan lang, Leon ko, dahan-dahan lang. May sasabihin ako sa inyo, pwede ba? Dahil dito tayo'y mapapahamak. Halika na, sige na, sige na. Shhh. Nabaliw ang mga aso. Ubo, ubo. Narito na ang kalaban, si Hector Baba. Nahuli ko na. Ala, tama na, huwag kang lumapit. Ala, huwag kang lumapit. Dumating na tayo sa pangunahing kalaban mo, anak. Mga kaibigan, mas mataas pa ito kay Hector. Sabihin ko sa inyo, ha? Mas mataas itong aso kaysa kay Hector. Shh, tahimik!
Wala, kuya, ho. Dahan-dahan lang, pare. Sige na, anak, Hector. Diyos ko. Ang tindi nila, ang tindi. Halika. Halika, uminom ka ng tubig. Halika. Halika pa, Siyam. Halika, anak. Halika at magpalamig ka. Halika. Ano nga ulit ang sinasabi ko? Mas mataas pa ito kay Hector. Mukhang ganun nga, mas mataas kay Hector. Kung titingnan mo naman ang laki, parang kasing laki lang ni Hector, pero 9 na buwan pa lang ang aso. Pag kasing edad na ni Hector, mas lalaki pa siya. Sa laki ng ulo rin. Parang pareho lang sila, pero pwede kitang ipakita pareho sa labas para maikumpara. Si Hector at si Hugo, ang bago nating kasama. Gets mo? Subukan natin para malaman kung sino ang mas malaki. Nung nakita ko siya sa larawan sa video, maliit siya tingnan. Alam mo ba, pwede mong sabihin na parang ganun lang siya kaliit. Mas malaki lang siya ng konti kay asil natin. Walang kaugnayan o pagkakahawig sa totoong buhay. Sa totoong buhay, grabe, parang dambuhalang aso talaga siya. Anak, parang nasaktan ng loob ng anak kong leon. Sige, pumasok ka sa tubig. Ang galing ng mahal na bata. Tapos agad din, sanay na siya sa akin, salamat sa Diyos. Nakikita mo ba? Tingnan mo. Tinanggap niya ako agad, salamat sa Diyos. Walang naging problema. Ang taas ng kumpiyansa ng aso. Gustong gusto ko ang kumpiyansa niya, kuya. Gusto ko talaga. Tara, bisitahin natin si Betty. Walang pinipiling kasarian. Nilalapitan niya kahit sino mang bumagsak. Kita mo? Walang pinipiling babae o lalaki. Tingnan mo. Huminto ka. Sige, sige, halika. Walang pagkakain sa babae. Tingnan mo. Halika na, anak. Halika pa siya. Sige. Si Hector, kinakagat niya yung mga kable, pare. Hector pa siya, kalma ka lang dyan, idol. Halika, 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 halika. Sige na pa siya, sige na. Halika, anak, halika. Ang lakas ng sigaw niyo, masakit na ulo ko sa ingay. Tara, akyatin natin mga kaibigan, subukan nating dalhin doon sa mga manok. Kaugalian na ipakilala ang bagong aso sa mga manok. Tara, Hugo. Nabaliw ang mga aso, kuya. Nabaliw ang mga aso. Halika, anak. May gagawin ba siya sa mga pato? Subukan natin. Parang hindi naman siya masama. Tingnan mo. Halika pa siya. Gusto ko talagang tawagin ang batang ito na Carlos, mga kaibigan. Sa tingin ko talagang bumagay sa kanya ang pangalang Carlos. Halika nga rito. Parang alam din niya ang dagdag pero hindi mo talaga masasabi, bro. Hindi mo alam ang galaw nito. Tingnan ng kalapati at leon ko, takbo na. Sige na. Halika. Maganda naman talaga ang pangkalahatang reaksyon niya. Maganda ang reaksyon niya, hindi siya nagalit. Grabe, mga leon ko kayo. Ang galing nyo talaga, ang galing nyo talaga. Tingnan mo ang anak ng Anadolu. Sige anak, tumbling na. Halika anak. Halika anak, punta rin tayo sa tabi ng mga bibi doon, mga kaibigan. Gawin natin lahat para sigurado. Halika. Tatanungin ko muna ang dati niyang may-ari. Hindi niya siguro gagawin yon sa tingin niyo? Mukhang hindi siya atake, pero paano kung umatake siya? Kapag umatake siya, anak, ilalakad na lang kita ng ganito. Ayos ba? Para kang kabayo, grabe de. De, anak, de. Sige, leon ko. Italyang kabayo, grabe anak ko, halika. Sige, lumabas tayo, halika. Shh, tumigil ka, huwag kang makialam sa iba. Huwag kang makialam sa iba, anak, halika. Sa tingin ko, mas matangkad pa ito kay Hector, mga kaibigan. Mukhang ganun talaga, grabe. Napakagandang anak. Sa susunod, isulat nyo sa komento. Mag-like ka tayo sa video na ito. Mga tol, 5,000 likes lang, ilalabas ko si Hector Papa, ayos? Ipapakilala ko ito kay Hector Papa. Naiintriga ako. Pagkatapos, syempre, darating din ang pagkakataon ng Tosun Taipasa. Tosun, kung magkaayos lang sila ni Hector. Pagsamahin mo sina Hector at Tosun, siguradong wala nang tatalo sa kanila sa bakuran. Kung magsama silang dalawa. Naintindihan? Si Hector na ang pangunahing kaaway. Kalma lang mga bata. Pwede kayang gawing sabitan ng unan. Subukan natin anak. Tara, sige na, sige anak. Sige na anak, sige na anak. Tara, tara. Wala, kaunti lang ang kinakain niya, lolo. Magpakatalino ka, kalma lang mga bata. Sa akin. Lipatin natin si Hugo sa tahimik na lugar, tol. Sobrang sakit na ng ulo ko sa video na to, sumpaman. Shh. Tigil muna, anak, tigil.
Sige. Halika pa, Siyam. Ang galing at guwapo ng anak kong lalaki. Sa totoo lang, kuya, nagustuhan ko talaga ang ugali ng aso. Karaniwan, kapag tiningnan mo ang 9 na buwang gulang na aso, tuta pa yon. Tuta. Ano ang ibig sabihin ng tuta? Hindi pa buo ang kumpiyansa, personalidad at karakter ng aso. Victoria, sumisingit ka na naman, anak. Tingnan mo. Huwag kang sumingit, natatakot akong baka kagatin ka niya. Pero sa pangkalahatan, napakaganda ng karakter niya. Yung matatag na kumpiyansa niya, yan mismo ang gusto kong estilo ng aso. Ang aso dapat may kumpiyansa sa sarili, pre. Hindi natatakot sa kahit ano. Dapat mataas ang kakayahan niya sa pamumuno. Sasabihin niya, ako ang leon dito. Hindi siya magpapasakop. Gets mo? Doon, gustong gusto ko siya. Wala akong masabi sa kalidad niya. Sa kalidad din, napakagaling na aso talaga. Sana ay maging mabuti at mapalad siya sa ating bukirin. Sana ay maging malusog at masaya siya dito. Gagawin ko rin ang lahat ng aking makakaya para maalagaan siya ng mabuti. Maganda rin ang kulungan. Sa totoo lang, baka mailagay ko rin siya doon. O kaya subukan natin doon. Sina Hector natin ay nasa mga kulungang yon. Naiisip ko kung tatalon siya o hindi. Matangkad ang aso. Sabi ng dating amo, hindi siya tatalon. Hindi siya dapat tumalon. Kung hindi pwede, ililipat o iiwan ko siya sa likod. Maghahanap tayo ng paraan. Gusto ko lang malaman bukas. Ipapasok ko muna yung mga aso, palabasin natin sa bakuran at panoorin. Ano sa tingin ninyo? Panoorin ko ito habang tumatakbo sa isang bakuran, kuya. Tama ba? Itong ganito, mukhang maskulado na ang katawan niya pero bigyan pa natin ng matinding ehersisyo para lalo pang lumaki ang katawan ng aking alaga. Ang ganda rin ng kulay ng mga mata mo. Tingnan mo, kunan mo ng malapitan ang mga mata niya. Nakikita mo ba ang kulay ng mga mata niya? Grabe, ang galing talaga ng anak ko. Grabe ang karisma mo, Italianong semental. Nauhaw siya dahil mainit. Anong magandang palayaw? May naisip na akong palayaw para sa itim na aso. Bilang itim na berdugo, gusto ko talaga ang palayaw na yon. Ito na ba ang kulay abong yon ngayon? Mukhang sobra kung tawagin siyang abong berdugo. Kung tawagin ulit nating itim na berdugo, ayos lang ba sa inyo mga kaibigan? Anong masasabi ninyo? Lahat ng aso ko may pangalan at palayaw. Bagay sa kanya ang palayaw na ito. Nagtitiwala ako sa inyo, mag-ayos kayo ng magandang bagay. Gawin na natin mga kaibigan, ngayong araw din, gusto kong ipakilala sa inyo ang bago nating leon. Sana maging maganda ito para sa bukirin natin. Sa susunod, magdadala pa ako ng mga bagong itim na babaeng leon. Babae, asul na babae. Gagawan ko ng magagandang kapareha ang mga anak. Unti-unti na tayong lumilipat mula kay Roth papunta kay Cane Corso, mga kaibigan. Habang ginagawa ko ito, kailangan ko rin gumawa ng bagong kulungan kasi wala nang bakante at siksikan na sa bukirin natin. Sana sa susunod, magamit ko na rin ang mga yon. Pinakagusto ko talaga ay lalaking Roth. Mukhang parating na kakausapin ko ang kaibigan at maghihintay ng balita. Isang adultong lalaking Roth. Ayos ba? Tapos, mga bagong babaeng Cane Corso kung papalarin. Aslan ko talaga. Ano raw sabi nila, ha? Huwag kang magalit sa mga tuta, ha? Magkuya ka sa kanila. Oh, tingnan mo parang aatake siya kaya hindi ako gaanong nagtitiwala. Dapat nating maintindihan ang ugali niya, kuya. Kikilalanin at unawain natin ang ugali niya, parang hindi mo alam kung ano ang susunod niyang gagawin. Medyo matapang siyang aso. Medyo, di ba? Talagang matapang. Sige na mahal ko kayo. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. Ingatan niyo ang sarili niyo. Paalam. Ingat kayo mga kaibigan.